Kuryente, may Yes. kakausapin tayong Kuryente Grupo. Grupo po ng kuryente.org. Yan Oo. talaga. Ito talagang kuryenteng-kuryente. Walang, hindi sila maliligaw. National pero pag sa Coordinator. media, ang kuryente ang tawag sa media, fake news. Oo, Pag kuryente, pag di ba? mali, pag hindi pala totoo. Oo. Kuryente.org, National Coordinator, Sir Bas Umali, nasa linyo natin. Sir Bas, gandang hapon po sa inyo. Welcome po, Double Wang sa Double B. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Weng de la Peña and Ma'am Weng Salvacion. Ako, nalilito po ako, sorry. Double Magandang Weng na hapon lang po sa po. mga tagapakinig. Double Apo, Weng na apo. lang po Double para Weng, hindi thank mahirap you. ang buhay natin, Sir Bas. Sir Bas, Kayo ba pumalakpak yan. kahapon? Nasiyahan ba kayo sa narinig sa SONA kahapon para doon sa kuryente part ng kanyang SONA? Opo naman. Kasi kung ang sinasabi po ng ating Pangulo ay ang kanyang objective po ay mapababa po yung presyo ng kuryente. Of course, opo. Nasisiyahan po kami. Pero ang tanong po namin ay kung paano po sa eksakto mangyayari. Una, ang Ano sabi po niya, yung detalye? tatanggalin daw Opo. yung system loss. Sisilipin. Systems loss. 'Di ba? Opo, Sapat opo, na ba 'yon opo. para sa inyo? Madali ba yun? Ang kung madali po, dapat matagal na pong nagawa. nga, diba? Yes, Oo. totoo 'yan. Kung ako pong tatanungin, ano po? Kasi yung yung problema po natin sa kuryente ngayon ay matagal na po itong ipinangako din ng Pangulo yung kanyang mga previous na SONA. Ako po ang nalulungkot lang po ako kung kailan po talagang sumagad-sagad po yung problema natin sa kuryente ngayon. Ngayon ulit po babalikan. Pero of course, lahat naman po ng mga bayarin po natin sa kuryente ngayon ay legislated naman po. Totoo 'yan. Yan po ay nasa batas Nasa naman batas, po. oo. Sabi ko nga, Sir Bas, kanina kay Wenge, ang paulit-ulit nang pong nire-refile ang mga panukala na Pero- alisin ang systems loss sa kuryente bill natin. And yet, ngayon lang nagsalita ang presidente tungkol sa bagay na ito. Opo, opo. Alam niyo po kung ito po ay kanyang priority agenda, ang priority legislative agenda po, ang binabanggit po ay mapapamura po yung kuryente kung ma-revise or ma-amend po natin yung IPIRA. Ang tanong ko po, paano sa eksakto? Ano po yung mga bayarin po sa kuryente natin na matatanggal kung atin pong i-revise yung IPIRA? Alam niyo po, Sir Weng and Ma'am Weng, ako po ay uma-attend naman po ako doon sa lower house po, sa Congress po ako. Nagpa-participate sa Committee on Energy. Ang hindi ko po naririnig kung paano exactly mababawasan po yung ating mga bayarin. Kung ibig kayo po sabihin ang wala- tatanungin, anong pong parte ng IPIRA ang dapat nating amyandahan para talagang mapababa yung singil sa kuryente ng taong bayan? Yung pass-through po, tingin ko, Ma'am Weng, kasi lahat po ng mga bayarin ng mga nagaganap sa ating energy sector ay na ipinapasa po sa atin ay minamandatuhan po yan ng IPIRA. Yung system loss po nasa section 43F po yan eh. Narinig ko po yan kanina nung in-interview si Attorney Juan ng Energy Regulatory Commission. So binabanggit niya po, yan po ang isa sa dapat na targetin po para mapababa po na matanggal po natin yung system loss. Pero yung system loss isa lang po naman yan sa mga bayarin natin eh. Ano pa ba yung Na ibang pass-on pinapasa po sa atin. charges? Ano pa po yung Ma'am ibang mga Weng, pass-on charges? Halimbawa po sa universal charges po, yung mga bayarin po dyan sa mga stranded costs, yung mga dati na pong utang ng ating pamahalaan, sa atin po sinisingil yan. Yung ayoko naman pong sabihin na mali yun, kasi yung atin pong subsidy na ibinibigay po para doon sa lifeline. Kasi yung lifeline naman po, napakaliit na porsyento lang po yan. Correct. 1 cent lang po yata yan. Kung natatandaan ko na nakaraang hearing na sinasabi po ng Energy Regulatory Commission. No? Napapunta po yan doon sa mga marginalized consumers natin. Wala naman pong masama doon. Na yan po ay ayon naman sa batas. Pero yung isa po doon, kunyari yung FIT all and tsaka JEA all na mga singilin po, Ma'am Weng and Sir Weng. Yan po yung mga bayarin po natin sa renewable energy. Napapunta naman po yan doon sa mga malalaking corporations na tayo naman po nagbabayad para po sa renewable energy. Yung pinakamalaki sa billing natin, pag nakikita nyo yung billing nyo, yung generation eh. Oo. Yun Yes, talaga. po. Paglika ng iyan mo ba- kuryente.
kahit sabihin ang ipira lo, ang hangad naman ho noon ay talagang mapababa. Pero ever since, hindi naman napababa eh. So, ang problema talaga, yung generation. Mahal ang Correct pag-produce ng kuryente. Kasi mahal ang Oo, coal. di ba? So, yun ang dapat Yes. siguro i-address. Opo, ang paliwanag po kasi ng Energy Regulatory Commission diyan, yung kanila pong na regulatory powers po yung transmission tsaka yung distribution. Mm. So si Meralco po tsaka si NGCP. So ang binabanggit po ni Meralco ni Attorney Juan dito ay parang isang dekada na po yata na hindi nagtataas yung distribution charge. Mhm. Ang tumataas daw po ay yung generation charge. Oo. Ngayon Kasi- po, pag pinalalim po natin, hindi po ako economist, Opo. Sir Wing, saka Ma'am Wing, tingnan nyo na lang po ito dun sa data. Ang tumataas daw po ay yung generation charge. Na ito naman yung kumakatawan dun sa pinakamalaking binabayaran po natin sa ating electricity bill. At ang kadalasan daw po ng dahilan ng pagtaas po nito, ito ay dahil doon sa international market. Pag nagkakaroon ng inflation or pag nagkakaroon po ng mga krisis katulad po ng mga digmaan. Dahil, Ngayon, ang tanong po, dahil po wala naman po magagawa yung gobyerno dun sa mga pagtaas ng coal. singilin na yan, Oo. ano po yung magagawa niya para protektahan po yung mga consumers po dito sa Correct. atin? Walang magagawa yun kundi Oo. ipasa sa atin eh. Dahil kung So, konsumo natin ng kuryente ang gawa doon eh. Yes, Ma'am Weng. Oo. Kaya yun po yung tanong ko. Hindi po pwedeng mag-legislate po tayo ng batas na mag-allocate ng fund para sa panahon na magkakaroon ng ganyan ay mabibigyan po ng proteksyon yung mga maliliit na mga consumers po, ma'am. Ang ibig sabihin para Wala. subsidiya sa kuryente. eh, Yan parang, din po, ma'am, ang ginagawa ng mga kapitbahay nating mga bansa sa Southeast Asia. Kaya po medyo mababa yung kanilang mga bayarin kasi mga subsidies po sila na binibigay sa kanilang mga sa mga consumers. pero po, dapat ma'am. lahat makikinabang, hindi lang yung mga Tsaka hirap. anong klaseng Oo. subsidiya yun? Ibig sabihin whole year round may subsidy tayo o kapag nagkakaroon lang ng matinding pagsirit ang presyo ng coal sa world market? Kung ako po tatanungin, ma'am, baka mas practical po yun. Kung sa panahon po na magkakaroon po ng krisis, meron po tayong mga allotted fund Oo. na pwedeng pagkuhaan para sa halip na kunin po sa atin, ay makukuha po doon sa ating fund na inallocate po ng ating government. hindi- Parang meron po Oo. tayong tinatawag na safety net, Oo. ma'am. Oo, pero hindi ba tayo ginigisa rin sa sariling mantika rin ho niyan? Kasi kunyari, matatanggal yung system source, di pa natin alam saan kukunin yung nawala ho ron. At yung mga generators naman ng kuryente, hindi naman sasabihin na, kuwan na lang yun, free of charge na lang, charge to experience na lang, yung nawalang kuryente na sinupply namin. Oo. Di ba? Baka, Yes, Sir Weng. Diba? Tingin ko po, Sir Weng, maganda po yung tanong po ninyo. Sino po yung Sasagot. mag-shoulder? O sino po yung mag-shoulder? Kasi ang sinasabi po ng Meralco, tsaka ng ERC, tsaka ng ibang distribution utilities po like electric cooperatives, talaga po mayroong system loss na nangyayari. So, dahil may nawawala po sa proseso ng distribution, sino po yung mananagot? Sino Kaya po lang- yung mag-shoulder? Kaya natural kasi Ngayon, Ma'am Weng and Sir Weng, sa context po na tayo na po yung number one na pinakamahal Oo. sa presyo ng kuryente, tayo pa po bang mga maliliit na consumers yung mag-shoulder po nun? exactly. Oo. Sabi ko nga Sir Bas and Bueng, wala problema siguro kung ang sasaluhin natin ay yung technical losses ng kuryente. Yung bang mula sa generation, dadalo yan papunta ng transmission to distribution. Naturalmente, sabi nga ni Kong Miro kanina, habang gumagapang ang kuryente papunta sa mga bahay, may losses yan. Technical loss yun. Pero Opo. yung mga ninakaw, dahil hindi epesyente yung connection, may nagnanakaw ng kuryente, sasagutin ba natin yon? Opo. Ako Diba? nga po, yun nga rin po yung tanong ko na sa akin nga po, humihingi na lang po ako ng ng consideration. Kung doon po ba sa context na tayo na po yung pinakamahal na merong charge sa kuryente, sa amin pa po ba dapat yun na Yun. singilin? Mm. Naiintindihan ko naman po na meron talaga pong losses na nagaganap Totoo yun. from generation. Parang ang paliwanag po nila, yung system loss daw po, yung napoproduce na generation, yung difference daw po nito dun sa napapadala sa atin. So, sa atin, kayo po ba, ma'am? Payag po ba kayo dun sa ating singilin niyo? Marami tayong hindi hindi kayang tanggapin, pero tinanggap na lang ho natin, dekada-dekada Kaya na nga, dahil oo. wala tayong Kasi choice. po nasa batas Diba? po, Sir Weng. Yes. Ngayon, ang suggestion ko po, yaman din lang po na ito ay pinahayag na po ng ating Pangulo, paano po natin gagawin?
Yun ang ang magandang pinakamalaking po tanong. natin. Oo. Sa batas po natin, natatanggalin po natin. Oo. I-address po natin yung Section 43F Yes. ng IPIRA ayon dun Mm. sa sinasabi po ni Attorney Juan. Mm-mm. Mm. Ganun Opo. po talaga Tapos yun. ngayon Kasi kung- kailangan idaan sa sorry legislation po, dahil sige po. ipira law ito eh. So hindi pwedeng basta utos na ng Hindi presidente pwede. ito. Kailangan din i-repeal mo yung kontra na provision ng ipira law or i-overhaul yung batas na ito, Sir Bas. Yes po, ma'am. Opo, ma'am. At hindi naman po sa ako po ay pessimistic, pero sana po magawa po natin po yan. Yun lang. At saka ito yung talagang challenge yun natin ay talagang paano makapag-produce ng murang kuryente. Mhm. Ewan ko kung may solusyon ho yan. Yun lang yung paraan eh. Paano tayo makakaproduce ng murang kuryente? May binuksan ng idea ng nuclear power Mm. plant. Yan. Correct. Kayo ba, nabuksan pabor mo yan. kayo sa nuclear power? Mura daw yan eh. Opo, kasi ang nakikita ko po based doon sa mga na-attenan ko po ng mga forum tsaka mga discussion ay pinakikita po nila kung gaano mapapamura ng nuclear yung ating energy. Pero sa context lang po ito ng generation. Kaya lang po yung ating power sector po Mm. ay hindi lang naman po siya generation eh. Ako po ang mas kinakabahala ko po, Ma'am Weng and Sir Weng, Mm-mm. ay nakahanda po ba yung ating gobyerno kung magkakaroon po ba ng mga problema like di ho ba yung mga pagsabog or mga hindi natin Pero alam niyo po hindi po ako pessimistic tulad ng Opo, sinasabi ko po sa inyo pero nangyari po yan sa ibang bansa. Yes. Pero Ngayon po ang tanong ko po nakahanda po ba yung Bureau of Fire? Oo. Nakahanda po ba yung DRR natin? Nakahanda po ba yung MMDA? Nakahanda po ba yung ibang mga ahensya ng pamahalaan natin in case na magkakaroon po ng mga insidente na hindi natin inaasahan? Siguro naman Ang po problema ano ko po, Sir Weng and Ma'am Weng, hindi po yun ang pag-uusapan. No, Hindi ko po naririnig. Pero siguro may mga naman best po habang practices na ibang mga nilalatag bansa. yan. Una, safe na raw ngayon ang mga Yes. nuclear reactors. Pangalawa, kung mayari po halimbawa katulad sa Japan na Mm. maganda yung kanilang sistema ng nuclear plant doon pero tinamaan ng tsunami. Di ba? Mm. Yun ang naging problema doon. Opo. Hindi, Yun pag lang ano, naman no. po yung point ko eh. Sir Yung Bas- Japan nga po na napaka-advance pa compare sa atin. No? Way ahead Oo. po sila na advance sa atin pero nagkaroon pa rin po ng problema. Oo, Yun lang pag sa- naman po yung point ko. Kaya lang Sir Bas, ganito lang yun. Pwede naman halimbawa naghahanda ang gobyerno, ihahanda mo rin yung ibang mga peripheral issues dito. For safety. Di ba? Yung Correct safety po, and Ma'am Weng. security. Yes, Correct. ma'am. Hindi pwedeng Agree. itatayo mo lang in nuclear power tapos the rest Oo. hindi mo na ihahanda. Correct, Ma'am Weng. Exactly. Totally agree po ako, Ma'am Weng. Yun Oo. po dapat. Okay. Dapat ihanda po rin natin yung ibang ahensya ng pamahalaan natin doon sa mga hindi natin inaasahan. Kaya nga natin pinaghahandaan kasi hindi natin inaasahan. Correct po. Mm. Alright. Kayo, tingin nyo, okay. Pero sa inyo, wait and see kasi hindi nyo pa alam ano ang maging. At saka wala pang, di ba, sabi nyo, nag-a-attend kayo ng mga energy meeting or hearing. Hanggang ngayon, walang nagbibigay solusyon, ano? Lahat. Wala pong konkreto, Wala eh. Sir Weng and Ma'am Weng eh. Wala pong konkreto sa totoo. Sa akin po, ang usapin po sa pagbababa ng presyo ng kuryente, numero. Bawasan po natin yung numero. Correct. Pag hindi po natin mababawasan yung numero, hindi natin mababawasan. Although, na-appreciate ko po, Ma'am Weng and Sir Weng, yung dinadaanan na proseso sa lower house saka sa Senate na narinig ko last time dun sa nung nakaraang Thursday, na ang direction po yata ay papalakasin yung Energy Regulatory Commission para in the end ay mapapababa yung presyo ng kuryente. Nag-agree po ako ron. Tsaka Hindi po siguro ako nagpo-contra dun. Pero sa dulo po, naghahanap po ako ano yung ima-minus, ano po yung ibabawas doon sa binabayaran ko po ngayon. Yes. Ano po yun? Magkano po yun? Makikita natin yan kapag nabuo na yung mga panukala, nagkaroon ng deliberasyon, doon sa final consolidated version na magagawa ng mga mambabatas natin, Sir Bas. Tsaka- Pero ang mahalaga dito, bantayan natin yung magiging pagdinig, debate ng mga mambabatas natin para sa dulo, hindi na naman tayo igigisa sa sarili nating mantika Yes, kapag yes. nag-amyenda sila ng IPIRA Yung law. bang, okay na ang solusyon dyan. Okay, Oo. maglalagay tayo ng subsidy. Parang ganun Pondo, lang. ganun lang din. Pera din natin yan Tingin eh. ko, Sir Weng, Lokohan Ma'am lang Weng, yun. tingin ko po, karapat-dapat lang po na mabigyan po tayo ng subsidy, tayo mga maliliit na mga. Kung yung nabibigyan po ng subsidy po nga yung mga malalaking corporations eh. Oo. Bakit naman po hindi po tayo mga maliliit at mga ordinaryong consumer? Hindi na- sapat sa inyo yung lifeline lang. Hindi, actually po yung lifeline, ma'am, kulang na Maliit. kulang po yun. Yung 100 na kilowatt hour para po doon sa mga ordinary consumers natin at yung atin din pong mga
mga senior citizens na 100 kilowatt hour lang din po yung cap. Tingin ko po hindi po sapat yun. Kung Pero kayo ang hindi po. tatanungin, Opo. anong subsidy, magkanong subsidy ang dapat ibigay sa kuryente sa atin? Wala po akong eksaktong ma'am sa na maibibigay sa inyo. Pero kung specific po ang pag-uusapan natin sa lifeline tsaka doon po ma'am sa senior citizen discount, pwede po bang gawin nating 150 or 200 yung per kilowatt hour yung ating ma-include doon sa ating subsidy. Hindi po ba Sa masyado ating malaki na discount. yun? Ma'am? Hindi po ba Sorry. masyado Masyado ng malaki. malaki yun? Ako ang tingin ko po ma'am, based dun sa mga consultation po namin sa aming mga network, sa mga community-based organizations, hindi na po ma'am luxury yung aircon. Yan Oo. po ay So, okay parang na yung basic na pangangailangan na. kahit Karamihan po naka-aircon, sa ating mga no, senior Sir Bas, citizens ma'am, so sorry po, kahit may ikakat ko lang naka-aircon, po kayo. okay lang yung senior citizen. Pero Oo. ordinaryong bahay, walang Ay, senior may- citizen, may naka-aircon, aircon. isang subsidize ng gobyerno yon. Meron naman pong tawag dito requirements na hinihingi yung ating para po Para kayo masama. masama po doon sa ma-qualify po doon sa mabibigyan ng discount. Oo, yung mga So yun po yung nasa yung lifeline mga po eh. hirap na So hirap kung kayo sa po buhay. naman ay hindi kayo masasama doon sa mga marginalized na natin na consumers, hindi po Opo. kayo kasali. Oo, Alright, sige. Opo, Salamat po, opo. Sir Bas. Magandang hapon po. Salamat Sir Bas Ma'am sa Weng, oras. Sir Weng, magandang Thank naputol. you. Yan. Naputol bigla. Nawala si Sir Bas Umali ang National